put in mind and put in your heart that God whom we are worshiping, the God whom we are believing, and the God whom we are serving is the God who is the one protecting each and every one of us. Siya po ang Diyos na nag-iingat sa bawat isa sa atin. Basa po tayo. Next slide. Hallelujah. Sabi po dito sa Job 1:10, hindi mo ba kinulong si Satanas na nagsasalita dyan? Ang kausap niya ay ang Diyos. Sabi niya ni Satanas kay Lord, hindi mo ba kinulong? Ay, ibig sabihin ng kinulong, iningatan siya, si Job, at ang kanyang sambahayan, at ang lahat ng kanyang tinatangkilik sa bawat dako, iyong pinagpala ang gawa ng kanyang mga kamay at ang kanyang pag-aari ay dumami sa lupain. Sa English, ito po ang pagkakasaad. You put a protective hedge around him, his house, and everything he has. You prospered his work, and his livestock are spread out all over the land. So nakita niyo po, yan ang hinaing ni Satanas dahil kapag ikaw ay protektado ng Diyos, no one can touch you. Are you following, church? Kapag ikaw ay iniingatan ng Diyos, walang pwedeng gumalaw sa iyo kahit si Satanas. Lalo na ang kanyang mga demonyo, mga kapatid. Kasi may mga alipores si Satanas, yun ay ang mga demonyo. Demonyo ng kamatayan, demonyo ng aksidente, demonyo ng sakit, demonyo ng problema. At ang sabi po doon ni Satanas, kaya lang naman si Job naglilingkod sa iyo, sumasamba sa iyo, because iningatan mo siya. Sabi ni Satanas. Praise God. Sabi mo sa katabi mo, iningatan ka ng Diyos. May tao pa kaya akong kausap? Nasusundan niyo po ako. So sabi po dito mga kapatid, okay, next slide, hallelujah. Sa paanong paraan tayo iniingatan ng Diyos? In what way God protecting us? Tatlong bagay lang ang ating aaralin. Tatlong paraan ng pag-iingat ng Diyos sa atin. Kanina, Sister Joy, kahit mga unbeliever po yun, mga trabahador, hindi pa ako talaga sila Kristiyano. Kasi, sabi nga nila kagabi, bawal, Sister Joy. Bawal ang alak. Ngayon, lumapit sila, Pastor, hindi kami mag-i-enjoy kasi walang alak. Sabi ko, hayaan nyo, kakausapin ko yung boss. Kinausap po si Pastor Dennis. Sabi ko, Pastor Dennis, ang ating papel ay mag-share ng Word of God, pero hindi natin papel ang magbago ng buhay. Iyan ay papel ng Diyos. So, sabi ko, painumin natin sila. Kaya lang, bigyan lang natin ng limitasyon na walang magwawala, walang maghurumentado at walang maggugulo. At yan ang aming kasunduan. At it so happen, ang magdamag, wala naman nangyari. Uminom sila, kasi pinayagan, tuwan-tuwa sila sa akin. Kanina, Sister Joy, siguro ang iba medyo masakit pang ulo, kasi nakainom nga nung gabi. Nag-share ako kanina ng Word of God. Ako kasi magaling ako magpaiyak. Kung gusto ko paiyakin ng tao, kaya ko paiyakin. Alam niyo po kanina, mga maton na mga mekaniko, mga maton na mga detailers, praise God, lahat nag-iiyakan sila dahil they realize how valuable our parents are. Na-realize nila na mahalaga, kasi tinestify ko si tatay. Hallelujah. Lahat sila nag-iyakan, Sister Joy. So, praise God. Tuwang-tuwa sila kaninang bumababa. Bakit? Because they are blessed. Amen? Amen. May tao pa kaya? Amen. Ngayon mga kapatid, bakit ko binabanggit ito? Dahil sa ating panahon ngayon ay panahon na mapanganib. Nabalitaan niyo po yung tatlong anak na sinunog ng kanyang sariling ina. Why it's happening? Kasi, sabi ng iba, bakit nagawa ng ina yon? Hindi yun magagawa ng isang ina sa kanyang anak maliban kapag pinasukan ng kanyang isip ng masamang espiritu. Hindi yan trabaho ng matinong tao. Tama ba? Mga kapatid,
Alam niyo po, nangyari lang siguro dahil sa sobrang problema ng nanay na yon sa kanyang asawang pulis. Hallelujah. Hindi niya nakayanan, kaya bumigay ang kanyang utak. Kaya tayo, pag may problema, huwag mo hayaan bumigay ang inyong utak. Tama? Baka hindi lang anak ang inyong sunugin, pati ako sunugin ninyo. Dahil, again, kapag pinasukan tayo ng masamang espiritu, hindi na natin kontrolado. Are you following, church? So, in other words, mapanganib ang ating mundo, pero praise God, ikaw, ako, tayong lahat, nakakaranas man tayo ng problema, pero hindi tayo tinatamaan sa utak. Bakit? May Diyos na nag-iingat sa atin. Amen. O sabihin mo sa katabi mo, salamat sa Diyos, wala ka pang tama. Wala yata. Sabihin mo sa katabi mo, salamat sa Diyos, wala ka pang tama. Hallelujah. Kapag tinamaan tayo, medyo mahirap. Amen? Wala yata kausap ulit. Okay, tatlong bagay, tatlong paraan kung paano tayo iniingatan ng Diyos. Number one, iniingatan tayo o iniingatan ng Diyos ang ating mga pagmamay-ari. Amen? Pabasa tayo. Sabi ng Bible, you have always protected him and his soul and his property from all harm. Pag property, pagmamay-ari. Kaya kita niyo po mga kapatid, ang iba, nakakabili ng gamit, naibibenta, naisasanla, hindi naingatan. Pero, ikaw, kapag binigyan ka ng Diyos ng pagmamay-ari, hindi mo maisasanla, hindi mo maibibenta, maproproteksyonan niya ng Diyos, hindi yan mawawala sa inyo. Amen. Kasi ang Diyos ang nag-iingat sa atin. Sabi mo sa katabi mo, I like that. Kaya yung property natin, praise God, ay iingatan ng Diyos yan. Hindi lamang ikaw ang iingatan, even of all your property from all harm. Praise God. Kaya parami ng parami ang ating mga properties. Ako, dami ko ng property. Naghihirap na ako maglipat eh. Kita mo hanggang ngayon, hindi ko pa maayos-ayos lahat. Ilang buwan na ako nakalipat, pero hindi ko pa maayos-ayos. Kasi damit pa lang, libo-libo yung damit ko. Kikita mo isang kwarto, Sister Joy, puno yan ng puro damit ko. Kahit isang taon hindi ko maglaba, kaya ko magdamit ng sobrang dami. Hallelujah. Bakit? Kasi ang Diyos ay mabuti sa atin. Sabi mo nga ulit sa katabi mo, your property. Hindi kasama dyan ang girlfriend ha, kasi ang girlfriend hindi yung property. Kasi akala ng mga boyfriend, ari na nila. Hindi mo yung pagmamay-ari. Para wag mong mamanduhan. Ay may mga lalaki mandatory ano. Ayaw ko magsusuot ka na maikset. Kailangan maayos ka. Aba, matindi. Again, mga kapatid, boyfriend ka lang, pero hindi ko ang nagmamay-ari sa kanya. Kasi minsan, ang mga babae, tinitake nilang property. O mga asawa, property. They are not your property. Ang tinutukoy nating property ay ang mga bagay-bagay. Are you in church? Sabi mo sa katabi mo, iingatan. Amen? Naalala ko tuloy yung napanood ko sa Facebook, yung nagbibigay ng bow. Praise God, hindi kita isasadla. Okay? May binanggit, tawang-tawa ko doon mga kapatid. Kahit anong banggitin ng lalaki, hindi maisasanla. Praise God. Okay, pangalawang punto. Iniingatan ng Diyos ang ating mga sarili. Alam niyo po ba ang salitang PSP? Laruan yan dati, acronym natin. Una, iniingatan ng Diyos ang ating pagmamay-ari. Pangalawa, iniingatan ng Diyos ang ating mga sarili. Amen? O, sabi mo sa katabi mo, iniingatan ng Diyos ang sarili mo. Ingatan nyo ang sarili ninyo. Sabi ko nga sa mga girls, minsan ka lang nasaktan, huwag ka nang magpasakit pa ulit. You have to be careful of your heart. Kasi minsan ang mga babae, nakakita lang ng pogi, ay, siya lang gusto ko. Siya na yung soulmate ko. Hindi ho, mga kapatid. Hallelujah! Kasi kung minsan ka lang nasaktan,
Kung paano ka iniingatan ng Diyos, ingatan mo ang iyong sarili. Sabi mo sa katabi mo, ingatan mo ang iyong sarili. Ikaw din naman ang masasaktan eh. Kung nag-boyfriend ka ng manluloko, babairo, mayroong 2-timer, 3-timer, 4-timers, may mga 5-timers pa, 10-timers, 30-timers. Dili mo, mag-boyfriend ka ng pang-30 ka na? Mag-isip pa nga, mga kapatid. Dili mo, pangilan ka ng girlfriend, pang-30. Hindi ka ba nakakapag-isip niyan? Sasagutin mo pa rin ba yan? Hallelujah! Of course, kung pang-30 ka na, kung nagawa niya sa number 1 hanggang 29, pwede niyang gawin sa pang-30. Tapos ngayon, nga, sasabihin mo, ang sakit. Bakit? Kasi ikaw ang may gusto. Hindi ang Diyos. Iniingatan ka ng Diyos eh. Ayaw ka ng pagalaw ng Diyos eh. Ikaw naman, ibibigay ko sa iyo ang lahat. Sa iyo na ang lahat. Sige, ibigay. Hallelujah. Kaya nga sabi ko, tinuturo ko sa mga kabataan, di ba, Arnold? Sa encounter, sabi ko, maganda ang mga babae, never been touched, never been kissed. Bakit? Ang dignidad lamang ang kayamanan ng babae na walang katumbas na halaga. Ingatan mo ang dignidad mo. Huwag mo basta-basta ibibigay. Amen? Kaya sabi ko, pag ikinakasal, alam niyo po ang ibig sabihin ng belo na puti? Purity yon, virginity yon. Kaya ka sinusuko ba ng puti, naglalakad ka na nakaputi, ibig sabihin, virgin ka. Ngayon, kung maglalakad ka na hindi ka na virgin, kumot na ang ilagay mo. Habang naglalakad ka, nakakumot ka. Alam na ng tao na taken ka na. Because they do not understand. Ibig ko sabihin, mga lalaki din, if you really respect your girlfriend, iharap mo sa altar ng buo. May nagtanong nga sa akin, Pastor, kailan ba ako kikis? Ako naman, ay nagtuturo ako. Sabi ko, pag sinabi na ng pare, pag sinabi na ng pastor, now, you may kiss the bride. Karin mo. Doon mo palang aalikan sa altar. Tama ba, JM? Ang sarap ng babae na inihaharap sa altar ng buo. Tama ba, Sister Joy? Praise God. Palapakan nga po natin ang Panginoon. Bakit ko pinabanggit? Because if God ought to protect you, iniingatan ka ng Diyos, ingatan mo rin ang sarili mo. Huwag mong sasaktan ang iyong sarili. Kaya nga, please, be careful of my heart. Iniingatan ang puso. Amen? Tanungin mo ang katabi mo, kumusta na ang puso mo? Wasak-wasak na. Durug-durug na. Hallelujah. So again, church, ang Diyos na sinasamba natin, Diyos na nag-iingat sa atin, hindi lamang sa mga pagmamay-ari natin, even yourself. Kaya dito, iniingatan tayo ng Diyos. Wherever you go, kanina, nagwa 130 ako kasi, Sister Jen, nakalis kami alas 3 sa Bataan kailangan ko umabol dito. Nagwa 130 ako. Sabi ng mga sakay ko, dahan-dahan lang, Pastor, dahan-dahan lang. Huwag kayong mag-alala, mapupunta naman tayo ng langit pag namatay tayo. Amen? Praise the Lord. Pero nakarating naman kami ng ligtas because may Diyos na nag-iingat. Lagi niyong tandaan. Ang kaaway nakakaisa, pero hindi ka tuluyan malulugmo. Lagi niyong tandaan yan. Hallelujah. So ang Diyos ay nag-iingat sa atin. Pangatlo, ito ang pinaka-the best. Sabi niya, balikan tayo, balik. You have always, asa na tayo? Put a wall of protection around him. Ang tinutukoy na him dyan ay si Job. Pangatlo, hallelujah, iniingatan ng Diyos ang ating pamilya.
Doon ko sila nadali kanina, doon sila umiyak. Because sabi ko, your decision you make today will always affect to your entire family. Kanina, laki-laki ng katawan, Sister Joy, umiiyak siya. Tapos sabi ko sa kanya, alam ko, sabi ko habang nag-pray ako sa kanya, alam ko, kahit pagod ka na, kahit nahihirapan ka, nagsasakripisyo ka, pero kinakaya mo dahil sa ngalan ng pamilya. Lalo umiiyak. Kasi ang pamilya ang nasa puso. Tama ba mga tatay? That's why you work eh. May nararamdaman ka na eh. Kaya naiisip mo lang pambili ng bigas. I need to work to provide the needs of my family. Pero ang sabi ng Bible, He is not just protecting your property, and He is not just protecting yourself, He is also protecting your family. Sabi mo nga sa katabi mo, family. Family. Alam niyo po, kahit wala masyado tayong pera, pero ang ating buong pamilya walang may sakit, masaya, Sister Joy. May nag-ingat ng Diyos sa ating pamilya. Basa tayo kung may pamilya nga ba. You are like a wall protecting not only him, kay Job, but his entire family and all his property. Family. Iningatan ng Diyos, hindi lamang si Job, maging ang kanyang buong pamilya. Kaya mga kapatid, yung ginagawa mo, it affect to your family, iingatan ng Diyos ang pamilya mo dahil sa iyo. Hallelujah. Kaya yung paglilingkod nyo, don't take it for granted. Kahit busy ka, isingit mo si Lord. Kahit marami tayong ginagawa, isingit mo si Lord. Because ang paglilingkod mo kay Lord, again, it always affect to your entire family. Yung ginagawa mo, hindi lamang para sa sarili mo yan, kundi para sa pamilya mo. Make a genuine decision, not for yourself, but for your entire family. Amen? Sabi mo sa katabi mo, sa ngalan ng pamilya. Sabi ko kanina, sa mga empleyado, huwag kayong manluloko, huwag kayong mandadaya, huwag kayong manggagansyo, dahil yung ginawa yung kaunti na yan, buong pamilya ay maaapektuhan. Magtrabaho kayo ng tapat, lumabang kayo ng patas. Kasi ang akala ng iba, ang pangungupit, ang pangdaraya, walang epekto yan, matindi ang singil yan, Sister Joy. Hindi man ngeni, kintutuking aldo. Hallelujah. Praise God. Are you here, church? Yes. Ang Diyos ay mabuti. Amen? Yes. Okay, summarize natin. Ano ang ating acronym? PSP. Iniingatan ng Diyos ang ating mga pagmamay-ari. Pangalawa, iniingatan ng Diyos ang ating mga sarili. Pangatlo, iniingatan ng Diyos ang ating mga pamilya. That's how the Lord protecting us. Kaya every time that you worship the Lord, He is protecting your property, yourself, and your family. Amen? Okay, last verse. Ito na po ang pinakamaganda dito. Dahan-dahanin natin mga kapatid. Sabi again ni Satan, have you not put a hedge of protection around him or around Job and his house and all that he has? On every side. Sabi niya, bawat pinaikutan talaga, binakuran. Ito ang mas maganda. You have blessed the work of his hands and conferred prosperity and happiness upon him, and his possessions have increased in the land. Sa Tagalog, pinagpala mo ang gawa ng kanyang mga kamay at ang prosperidad o kaginhawaan, kasiyahan ay nasa kanya at ang lahat ng kanyang pagmamay-ari ay pinarami mo ng sobra-sobra. Why?
may Diyos na nag-iingat sa amin. Amen? O sabi mo, God is protecting you. Kaya tayo, mga kapatid, maganda na, blessed ka na, maginhawa ka pa, masaya ka pa. Kasi hindi lahat ng hindi lahat ng may pera masaya. Mayroong may pera na malungkot. Pero maganda, yung may pera ka na, masaya ka pa. Amen? Maganda na yon, yung may pera ka, nakakain mo yung crispy pata, nakakain mo yung alimango, nakakain mo yung mga alimasag, nakakain mo yung hipon, nakakain mo yung malalaking sugpo. Ang sarap nun. Kasi maraming mga mayayaman, mataas ang kolesterol, mataas ang sugar, mataas ang lahat mataas. Kaya kahit may pera, hindi makakain ng crispy pata, hindi makakain ng mga sugpo, hindi makakain ng mga masasarap na pagkain. Why? Kasi blessed lang siya financially, pero physically, bagsak siya. Are you following, church? Pero ang sabi ng Diyos, iingatan ka para saan? Ikaw ay pagpalain niya at lahat ng gawa ng iyong kamay ay pagpapalain. Mga kapatid, tuloy na po yung aking UAA. Hallelujah. Sa June, lilipad po tayo papuntang Dubai. At sabi ko, wala akong pamasahe. Alam niyo po kung sino sumagot? Yung nag-invite sa akin. Kasi anniversary sa Dubai, ako ang tagapagsalita. Sila ngayon ang magbabayad ng ticket round trip. Amen? Siyempre, pag nagsalita ako doon, maraming blessing. Mag-uwi tayo ng mga ginto. Kasi mura doon ang ginto. Ito mga ginto-ginto kung fake pa lang yan. Sa susunod, magiging tunay na. Kasi ang kasabihan daw ng iba, kapag mahirap daw ang magsuot ng totoong ginto, ang sasabihin ng mga tao nakakita, fake yan. Pero pag mayaman daw ang nakasuot ng fake, ang tingin ng mga tao, original. Kaya kung kailangan ko magsuot ng original, para naman, mabuti ang Diyos talaga, mga kapatid. Kanina, bless ako, praise God. Pastor Lito, itong blessing na para sa iyo. Alam niyo po, huwag kayo lang maging madamot sa tao. Huwag lang kayo maging self-centered. Huwag kayo maging selfish. Always think of others. Magbigay ka, praise God. Kanina, sabi ni Sister Joy, Pastor, wala tayong pagkain. Sabi ko, hindi. Kakain tayo. Kaya ngayon, nagluto sila. Nagpatakbo agad, nagpakatay sila agad ng manok. Mabuti hindi nakalipad ang manok. At yun, niluluto nila, kakain tayo after this. Hindi po ako nagdadamot minsan, 1,000 ang budget dyan, minsan 800, ang pinakamura dyan, 600, 500, pero hindi ako nanghihinayang. Bakit? Ang pagtulong, ang pagbibigay sa kapwa ay pagtatanim na pagdating ng panahon, aani ka. Kaya yung ginagawa sa akin, this is just, ang tawag dyan ay bunga ng aking ginagawa. Praise God. Napakabuti ng ating Panginoon. Amen? Amen? Ngayon, mayroon na naman isang Bible school na bubuksan. Magiging professor na naman ako. Hallelujah. 2,000 po yun bawat pagtuturo ng isang oras. 2,000 per hour. Sila GM, 3 hours, 1,000. O, di ba? Mga professor din yan sa mga music. Dito lang naman yung mga makukunat na mga musicians na tinuruan. Hindi man lamang nagbigay, hindi man lamang, wala man lamang pampalubag loob. Praise God. Pero salamat, natuto. Ngayon si Christian, magaling na kumiliti-kiliti sa bass. Praise the Lord. Marunong na siya kumiliti-kiliti. Hallelujah. Maganda yung marunong kumiliti, hindi lang sa babae ang mga kinikiliti. Maging kinikiliti yung bass, Archie. Ikaw, Archie, ilang beses ka na kiniliti. Hallelujah. Palakpakan natin ang Diyos. Ano lang, para masaya tayo. Nahirap yung seryoso tayo. Again, church, pag iningatan ka ng Diyos,
Lagi kang may pagpapala, lahat ng gagawin mo pagpapalain, ang kasiyahan, kagalakan, katagumpayan, kaginhawaan, mga kapatid, ay mararanasan mo. Amen? Amen? Hallelujah. Salamat sa Diyos dahil ang Diyos ay mabuti. So put in mind that God is protecting you. Tingin kayo sa akin, paggising mo pa lang, na hindi ka binangungot, malakas ka, may Diyos na nag-ingat sa iyo. Nagbiyahe ka mula sa Kutod, nakarating ka dito sa Hinsonville, nang ligtas, may nag-ingat sa iyo. Nagbiyahe ako from Bataan, papunta doon sa Rapide, umiyahe from Rapide, papunta dito, mabilis. Praise God, kasi naghahabol ka ng oras, walang nangyaring masama, may Diyos na nag-ingat sa iyo. Amen? Palapakan nga po natin ang Diyos. Tayo lahat. Ang gagawin lang po natin tulad ni Job ay he just worship the Lord. Siya po ay sumamba sa Panginoon. Tandaan po ninyo mga kapatid na may Diyos na nagtiwala sa iyo. Agree ba kayo na pwede ang kaibigan mo hindi nagtitiwala sa iyo? Pwede ang sino man,